kopya nga maminaw sa atong kapihan sa Dipolog, mo view sa atong kapihan sa Dipolog dito sa New Jersey, USA. Ato ginisuki sa kanunay si Mr. Vicente Changson. Thank you, sir, for your trust and confidence in updating sa ato imong kaugalingon for information dissemination pinagi sa atong kapihan sa Dipolog. And of course, Gar, ay hata mo kuan no, i-acknowledge ka na ako karon. Ako sang i-greet no ang ako ang bedmate nga tuwa sa Zamboanga City sa regional office sa PCA, Philippine Coconut Authority, si Ariel o si Dandan dito. So happy viewing ninyo diha. O ingon man si Lady Areta sa King Khalid Military City Hospital sa Kingdom of Saudi Arabia. Online na siya. So ingat dyan anak no sa kanunay. Our prayers and love are always with you. Dayon akong ipahibalo diri nga dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog. It's a beautiful Sunday morning. Init kayo diri sa ato no, human sa ulan-ulan agahapon agabi. Nagpasalamat kita nga wala kita mga weather disturbances nga na sinati dinhi sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte, duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan uban sa mga kalungsuran kay kumpara sa ubang lugar sa tibuok Pilipinas nga na damage dako kay distruso agi sa bagyo nga Super Typhoon Yolanda nga ang international name niya ay Haiyan no. So ato makita sa ato ang mga television, sa ato mga news, national news, ang dako kayo nga distruso nga nahiaguman sa ato mga katawhan dito sa lalawigan sa Leyte, lalawigan sa Bohol, lalawigan sa Cebu, Panay, Mindoro, and all those places no nga di nato mahinganlatan na dire. Pero our prayers are always with them nga unta sa kanunay protektahan lang po sa usab sila sa makanato sa atong labaw nga makagagahom. That's why Edgar atong gipost na nato daan sa atong Facebook sa atong Kapihan sa Dipolog account nga atong gidedicate kini ato ang programa karon ang Kapihan sa Dipolog sa mga countless victims nga nahiagom in taon sa distruso sa Typhoon Yolanda no, Super Typhoon Yolanda. Atong i-dedicate kini ato karong programa sa Kapihan sa Dipolog sa mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod, nag-suffer tungod sa Super Typhoon Yolanda. So hinapunta nga ang Ginoo sa kanunay magaprotektar usab kanila. Sama kanato, kanunay lang kita nga mosampi sa atong labaw nga makagagahom kay mao man gyud tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa tanan nga mga natural resources. No, so mao na nga kanang it's a very touching scene. It's a very moving and very kanang emotional no nga scenery ang atong witness kanunay sa TV after the onslaught of Super Typhoon Yolanda. Muna nga pasalamat ta, count your blessings always kay daghan kay problema sa tibuok kalibutan. So mao na ato gidedicate ang ato ang programa karon sa Kapihan sa Dipolog. Akong ayhan ako ni hatag sa atong mga kauban diri na naman si Edgar Sorunda ug ingon man si Paul James Hukulan. Ayhan ako i-turn over nila ang ato ang sila pa ang privilege pribiliyo nga makiistorya sa mikropono matud pa nila. Ako i-greet ang ato ang panelist nga si Julius Salaveria nga absent siya karon kay kauban siya sa iyang mga estudyante no sa masteral sa Andres Bonifacio College o ingon siya i-greet daw ang iyang students upat kabok niya estudyante nga naminaw karon mga masteral man sila second courser no. So yes, master. Good morning to Rojas Mayor John Hendrik Valleser, Dr. Christopher Simsuan of Dipolog City Health Office, Engineer Clifford Tagaktak of Philippine Coconut Authority, and Mr. Antonio Tagulob of the Department of Agrarian Reform. Mao ni sila mga estudyante sa ato ang kinakusgan diri nga panelist nga si Mr. Julio Salaveria sa Department of Trade and Industry. Kay nga klase sila karon og masteral classes nila, dayon relevant ang ilang topic karon sa ato ang topic diri sa ato ang Kapihan sa Dipolog nga mao ang 2014
executive budget ni Governor Roberto Y. Uy, nga ang ato ang mamahimong bisita, coming na dire si Vice Governor Senen Alves Angeles, no? So relevant ang topic mo na ingon siya nga i-greet ang ako mga students, no, sa ilang masteral dia sa Andres Bonifacio College nga sila ako usbon ha kay naminaw ra bagini sila. Kauban ni Mr. Julius Salaveria, si Mayor John Hendrik Valleser sa lungsod sa Rojas, si Dr. Christopher Simsuan of Dipolog City Health Office, Engineer Clifford Tagaktak of Philippine Coconut Authority, and Mr. Antonio Tagulov of the Department of Agrarian Reform. Happy listening o happy viewing kaninyong tanan diha karon. So, hold on to your seats kay in a little while daghan kita mga hiskutanan nga angay na to mahibawan. So, in the meantime, atong acknowledge diri ang paghiabot sa atong kauban diri sa Kapihan sa Dipolog. Akong una ihatag ni Paul James Sokolan para sa panginabuhi dayon greetings niya all over the world. Paul James, take it away. Okay, Adet, salamat kayo og may buntag alang sa atong tanang mga suking tipaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao ay naman sa nato through www.rmndipolog.weebly.com all over the world. Kumusta og usa ka masanag nga adlaw nga Domingo alang sa tanang mga katawan sa Dakbayan sa Dipolog sa 25 ka municipality ug 2 ka Dakbayan sa Dipolog ug Dapitan. Although ang mga tubang silingan nga mga katong mga dapit labi na ang Central Visayas nakaangkon kini sa kabangis ni Yolanda. Although wala na pero mapasalamat ang wala pero we're so feel sorry alang atong nabiktima. Almost hundreds ka mga life ang nawala. I guess dili na siya counting murag katulang unta pero until now murag isolate pa ang maong area gikan kay wala pa kini means of communication karong mga panahon na. So ang Dakbayan sa Dipolog usa ka although madag-umon pero mas hayag ang adlaw nga Domingo. Yung masab karon sa mga adlaw ang pagpagayon ang maba na siya ay Miss Universe gabi. Okay, gabi. So before atong i-acknowledge sa mga sponsors, good morning guys sa tanang mga akong Auntie Laili nga members sa Girl Scout of the Philippines. Sila ang provincial wide o incumbent naroon sa sports complex nga sa Bodies. Pero taasa kay sa traffic kaya binamutuga una-unsa sa tanang Caloocan Mambet torch parade alas 5 tuntong Friday. So welcome sa tanang mga Girl Scout of the Philippines sa Buanga del Norte chapter sa inyo ang papigayon sa camp karong sugod ditong Friday murag mulas na siya karong adlaw sa gobyerno. Member man ka sa Girl Scout ugma membership with girls. Mga Boy Scouts. Okay. Okay, muna mga pangitabo diri sa tuwa diri sa Luigan sa Buanga del Norte alang sa itong mga taga Sambuanga del Norte nga nagpaminaw ko na to to www.rmndipolog.weebly.com. Salamat ka sa itong mga sponsors labi na kang CD member sa AB sa ang pangusod si ABC President Honorable Janus Yu ang barangay kapitan sa Barangay Central alang na sa Biputak. Okay, alang sa itong mga problema sa mga sakinan. Sa edit, wag gini problema sa yung sakinan. Okay, sa mga piyesa. Kadi man ka wala mag-drive. Okay. So, mag-unsa man ang lisensya, og di ka ba mo dala? Decoration. Okay. Ang problema sa mga sakinan sa unsa nga diferensya namutang ang Janus Marketing alang sa pagtubag niana sa unsa nga piyesa sa mga unsa pud nga brand sa inyong mga sakinan o duha o tulo o upat ka bukligid niana. Masulbad ka na dito na sa Janus Marketing. May duwawa ang Janus Marketing sa may Quezon Avenue, fronting sa may Top Pension. Kana gidumalaw gipagyan ni Honorable ABC President Janus Yu o kapila sa tawagan sa telephone number 212-1148 alang sa reservation sa mga piyesa o sa mga orders sa inyong mga piyesa sa inyong mga sakinan. Ngadto kang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte Honorable Roberto Uy, salamat kayo sir sa mga pagsuporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog Honorable Evelyn Uy, salamat kayo. Kang Vice Governor and Presiding Officers sa Luigan sa Zamboanga del Norte, si Honorable Vice Governor Senen O. Angeles nga mo sa itong bisita karong buntaga alang sa pagtuki sa 2014 budget sa Luigan sa Zamboanga del Norte kung sa ang pinakadakong pahat, pinakagamay nga pahat o prioridad sa atong kagamahanang probinsyal. Kang City Vice Mayor Honorable Dr. Honorable Horacio Velasco, salamat kayo sir. Kang Board Member Julius Napigit sa Zamboanga del Norte, kang City Councilor Kini Valong,
kang Attorney General Jojo Napigit nga wa gini paglubad ang atong naghatag og kinabuhi sa programa ang kapihan sa Dipolog. Attorney Jasmine Pinsoy, City Councilor sa Lingkunang Pangusod sa Dipolog. Gloria Di Dapitan with Fantasyland and the only Disneyland theme park sa Visayas ug Mindanao. Ingman ang Dapitan Aqua Marine Park. Murag na slay kabaguhan karon gano katong by December katong may murag chog nga mohulong kag pinakalit sa itaas. Murag di na ko sa kayana. Nanada sa Gloria Di Dapitan kanang kanang katong drop na nga matter of second. Musaka kag 1 minute then hagbong kag 10 seconds. Na maradili ko ana kay fragi ko. Sorry na lang pawala sa stress dili, pawala na sa stress. Pawala sa stress, pasakas kabuhi. Malagi mapagi ko. Karon by December na siya. Sa December na siya i-open sa Gloria Di Dapitan, Fantasyland kanang ilang gitaw kanang musaka bitaw kanang murag siya tower gano. Murag siya tower then musaka in matter of minute, musaka ka dito pahinay, then muhagbong kag matter of seconds. Ngana ang mga kabuguhan ug daghan pa magkaday na atong murag dito sa roller coaster katong taas kayo, roller coaster nga 50 feet kataas. Nana siya sa Gloria Dapitan karon nga Pasko alang sa inyong kauban sa inyong mga mahal sa kinabuhi o kanyang mga bisita nga gikan sa gawas sa nasod. Pwede po mo mato sa Gloria Di Dapitan then magstay mo diri sa Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camilawan Ponteng sa may provincial capital. Iman ang si Attorney Rosalier Mato Barinaga tong former 2nd District Congressman sa Liligan sa Buanga del Norte o Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University. Metro Shoppers alang sa inyong kinahanglan sa inyong mga bag-ong mga gadget sa panimulay, opisina, negosyo, personal. Anaa ang sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue, Dipolog City. Nada katong mga carbon, mga tablet available sa Metro Shoppers. Kang A5 members sa Press Club, si Honorable James Bordogue, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Si convertible board member Honorable Ronilo Boyle, convertible siya kay sa mga panelists usahay atong guest sa kapihan sa Dipolog. Kang another convertible of versatile, si Honorable Ruben Ligorio, City Councilor sa Lingkunang Pangusod o panelist usab sa kapihan sa Dipolog. Nating siya karon ako, ingon siya not feeling well kuno siya. Kay murag apil siya dito sa siya mo idagway o kanang unsa na? Kanang sa boxing ba ni Donaire, murag kini siya may nasubagan og apil. Si Consiel Ruben Ligorio, good morning to you, and Ma'am Fe Ligorio, kang Russell, o Attorney Paul. Wala siya usa sa itong mga versatile nga panelist o kani ang versatile panelist nga mahimo pasag nga guest, si Honorable Ruben Ligorio. Si Attorney Peter ko, salamat kayo sir, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, salamat kayo. Ato ang President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Sambuanga del Norte Chapter ug legal consultant sa programa Kapihan sa Dipolog si Attorney Kenneth P. Rizal. Salamat kay sir. Ingaman ang Sunburst Fried Chicken ang official venue sa Kapihan sa Dipolog. Inyong mabati every Sunday 9 to 11 a.m. Then nasa diri ang hotel ground floor siya sa Hotel Camilawan alang sa inyong mga bisita nga moduaw diri sa Dakbayan sa Dipolog, Dapitan ug Lawigan Sambuanga del Norte. Moy duawa ang Hotel Camilawan ug ang Sunburst Fried Chicken. Nadto gipamaliwag nato mandet ang concert ni Don Moen supposedly yesterday, so gi-cancel siya, postpone, move to November 13. Wednesday, that is Wednesday. Okay. Alang ato ang ticket reservation, pwede kontakon ang City Information Office. Ma'am Pinky, good morning. Okay, si Don Moen natanggong agi sa Baguio. Di pa mo ko available. Ikaw may backup singer? Okay. Ayun si Consuelo Regulo din na kwintahon. Dili na kay to ato ni kuan sa kang dunay nga stable. Okay, Edgar, take it away please. Okay, salamat atong dugang pasalamatan ng mga sponsors sa ngan. Siyempre ang Sunburst Fried Chicken, ang mga official venue sa atong palagubang sa tulumanon kapihan sa Dipolog matag Domingo. Alas 9 katong alas 11 tak na sa Kabuntagon. Yung masaba atong pasalamatan ang Pipix Lodge. Kung gusto ka nangita kag budgetary alang sa mga backpackers o mga travelers in short period of time, dadaan ninyo dito sa Pipix Lodge o Pipix Pension House na sa corner General Luna o Katipunan niya itong Dakbayan sa Dipolog. Naa kanila ang mga amenities sa inyong ipangita. Your home, away from home, ang Pipix Lodge o Pipix Pension House. Yung masaba katong kanato si Edie, ang eksperto niya sa flower arrangement sa bisan unsang okasyon sa inyong kinabuhi. Si Edie, nga inyong makontak niya sa 0906-876-0525 o
0917-862-9647. Pangita lamang si ED, tawaga o i-text ang mga cell number. Ang Junji Enterprises sa Highway Binaog, Dipolog City. Supplier kini og installer sa tanang mga glass ug aluminum, windows, doors, sliding doors ug uban pa. Manufacturer sa sab diha na sa C Pipeline uban pa. Og kini panigiya ni June Dulur, General Manager, og inyo kining matawag sa 0927-772-2359 ang Junji Enterprises nga nahimutang sa Highway Tono nitong dakbayan sa Dipolog. O nailan na kayo pa-installer sa mga glass windows, glass doors, aluminum, mga roll-ups, uban pa. O manufacturer kini sa C. Poland, no? Uban pang roofing roll-up doors din sa dakbayan sa Dipolog. Masab gatod kana to sa may kabubuton sa PPIC o sa CL Fast Food. CL Fast Food o CL Inn. Ang CL Fast Food doon ay mga conference room alang sa inyong mga konferensya. At wala man ang CL Fast Food diya sa Dalan Rizal o CL Inn. Dalang Rizal niya itong dakbayan sa Dipolog. Ang Twins Fitness Center sa Quezon Avenue, Dipolog City, alas papaungnat sa kusog, pasingot, pataghapon, buntag sa iyo. Na kanila ang sports bodybuilding, ang taekwondo, taibo o aikido. Sa Twins Fitness Center sa Dalan Quezon niya itong dakbayan sa Dipolog. Masapatod ka na to sa Orozco Vision Care, ang kanilang contact lens, transition lens, progressive lens, multi-Sika coated lens o ang Ishihara test kana bang colorblind testing. Wala sa mga pilot, mga marino na diya sa Orozco Vision Care Optical Clinic na nahimutang diya sa Erira. Tapad lang kini sa Pipix Lodge, miput niya itong dakbayan sa Dipolog. Italag si Dr. Mercy Orozco Lenido, ang optometrist sa Orozco Vision Care, mababihot may galaon. Masa batod ka na to, ang atong panaguban sa tulumanon hatod sa kanato sa Genju Enterprises Sales and Services, Dalan Bonifacio nitong dakbayan sa Dipolog. Matawag sa cell number 0948-701-6804. Mahatag kini og free lifetime service warranty sa ilang mga refurbished Rico photocopying machine. Kung gusto mo magpatigayon sa mga photocopying machine, ang Genju Enterprises ang atua sales and services, lifetime service warranty sa ilang mga refurbished Rico photocopier. Masab ang LC Electro Marketing, no? Ang nanimutang sa bagsakan ni edad, ang LC Electrotech Marketing, bagsakan ni edad niya itong dakbayan sa Dipolog, NTC approved dealer, installer sa mga antenna, radio, transceivers, base, ingon sa mga repeaters din sa atos dakbayan sa Dipolog. Doon na kini permit sa pagtatsak sa mga LGU sa Buklaluigan sa Nasa. O yung masab na kanila ang Chances Catering sa tanang okasyon o wholesaler o retailer sa balot. Nasab nila ang mga construction supplies o electrical supplies. Mao kana ang LC Electrotech Marketing din sa ato sa dakbayan sa Dipolog. Mao kini pipilat ka man nagpaluyo sa atong panaguban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog o live din sa Sunburst Fried Chicken uban usab sa may kabubuton sa Junvic Tire Care Center na kanila ang mga vulcanizing supplies og Max nga mga ligid, Goodyear, Yokohama, Galatunggal og Deston na ang Junvic Tire Care Center, Quezon Avenue nitong dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-9332 diya sa Quezon Avenue. Mababihon na matagiya si Vic na diya, si Vicky sa Junvic Tire Care Center, Quezon Avenue, Dipolog City. Ato sa diay biyabiho ng atong mga Girl Scouts dili kanina ang Tagala Libertad photo op, no? Yes. Sa palihog kog basagar atong mga sa mga teachers sa La Libertad. Mga La Libertad nagpa-photo op Girl sa kapihan Scouts. kaganina. Welcome sa Dipolog. Sila si Imelda Cabilin, mga teachers ni, no? Mga kuan sila. At ati man itawag nila, Imelda Cabilin, Heidi Riboya, Firm Dayot o si Renilio Lee. Wala nila buti, ikaw karon. Dili na, board member na, ikaw karon. Dili, uban sa ilang mga Girl Scouts nga ni akaron ni Suro Tibok dakbayan sa Dipolog. Ugma mo culminate ang ilahang activities provincial encampment. Din mo sunod na po ang mga Boy Scouts, no? By 13, no? So, mo kani mga aktibidades na to din sa dakbayan sa Dipolog. Welcome world sa atong www.rmn.weebly.com. Good day, good evening, good afternoon, whatever. Welcome to kapihan sa Dipolog. Happy anniversary, happy birthday, happy tanan sa tanang mga gisaulog karong adlaw.
Okay, thank you so much, Edgar. Dahil sa katabi mo ko sa katawan na lang ko. So, sama sa gingon ni Edgar, atong i-acknowledge yun ang niari gidris lang ni Toyo o pa-picture taking, no, diri sa atong kapihan sa Dipolog, ang delegate sa Girl Scouts gikan sa La Libertad District, no, lungsod sa La Libertad ning lalawigan sa Barangay del Norte, nga gidala mismo sa mga teachers sa Girl Scouts, si Ma'am Imelda Cabilin, si Ma'am Heidi Ribuya, o ingon man si Ma'am Firm Dainot, no, from La Libertad District Girl Scouts, no. Walay labo to imong gikuan. Og atong i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong panelist pod usab kay ang isa not feeling well, kini siya feeling well ra kay naari ra man siya karon, no. So, nasumbagan ni Donaire. Dayon atong i-acknowledge si. Okay, Konsehal James Verdugues, kay balo ko nga napildi ka sa imo ang bet sa Miss Universe, no? Okay, atong i-acknowledge diri si Board Member Ronilio Boyli, ang matod pa ni Edgar, Regional Chairman or President sa Board Members Leagues the Philippines Regional Chapter sa Buanga Peninsula, Board Member Ronilio Boyli. Salamat dit, may buntag sa mga tigpaminaw nining Board Members kada semana nga programa karon buntaga. Ang atong guest murag si Vice Governor Sinin Angeles, wala no? Dayon, I don't know maka-appeal ba ko as panelist or appeal post pangutanon, pero mas maayo si mag-panelist na lang ko, mag-panelist ko. So, atong i-acknowledge po rin si Vicente Changson sa New Jersey. sa New Jersey, USA, na Na siya mangutana ko, no? nagtanaw karon sa atong programa. May buntag dit. Thank you so much, Board Member Boy Lee. While waiting for our guest of honor, karong butaga, si Vice Governor Senen Alves Angeles, ato unang i-convert ni siya, kay appeal man ni siya sa deliberation sa 2014 executive budget. Manbalibad man ka? Lagi. So, okay, so, all in all, ang 2014 executive budget nga gisubmit ni Governor Roberto Y. diha sa Sangguniang Palalawigan ng Zamboanga del Norte is how much? 1.6 something billion Pinakakago pesos. sa specifics, pero mga 1.6 billion na. Karong tuiga sa 2014. Nagsugod may Next deliberate year. atong Merkules. Dayon, I don't know, mahuman man yung na, pero hopefully basig mahuman kay ang among committee or hearing as a whole man sa pagtuki sa annual budget sa probinsya, i-target na mahuman ron na. So far sa atong hearings sa Finance Committee o sa uban pang nagsugod na ta sa mga tagsa-tagsa ka mga departamento as scheduled man, natuman pa man nato. So by ugma doon naman tayo session pagka Martes, doon na tayo schedule na nga mga committee as a whole nga pagtuki nining budget by departments. So far nahumana ang Local Finance Committee, dayon ang Provincial Audit ng opisina, ang Office of the Treasurer, Provincial Treasurer, Office of the Provincial Accountant, may na tuki na to kagahapon. It was last Friday. Okay. So, ang una man namang gituki gud ang mga expected revenues, expected nga masulod nga manod sa atong panuglanan karong 2014. Doon na tayo mga estimates nga budget sa atong Local Finance Committee o kamulutang ga baliko na mo ga review nining gisubmit nga mga budget sa tagsa-tagsa ka mga departamento. Okay, thank you so much, Board. As I understand from your deliberations sa executive budget acting as a committee of a whole, doon na dito'y kuan kanana ang internal sources, doon ay external sources, and it has been questioned by Vice Governor Senen Angeles as the presiding officer of the Sangguniang Palalawigan nga, is this achievable?
nga budget kay murag dunay mga gipang cite dito nga mga estimates sa ato ang local finance committee nga murag dili realistic. That's why the question is this attainable? So what is your comment? Ma'am, punay pangutana sa ubang kauban na nga mga board members. Pero nagpasalig man ang local finance committee na sa kung doon na gitawag o political will o willingness to achieve this, ma-achieve gina. Gani, doon naman to mga certain portion. Example lang na to, isa lang ka basic example, kining sa atong provincial hospital. Dako manggon ang target. Hinoon, ang ilang justifications na may manisod naman ang PhilHealth. Muna nga, dako kayo og tsansa. Diba? Ako mismo gani nangutana ko, is it a safe estimate? O, ang ilang tubag, basalig sila na safe nga estimate. So, ma-expounded na maabot si Vice Governor kay ako tanda doon tong entire annual budget, sirado lang ang Kapitolyo. Muna nga, sa tama lang sa, as far as sa taman sa department, ang akong matubag, limited atong partiha. Yes. Ang kining mga doon naman goy ang probinsya, ang amo lang usagis panahon ini budgeting yun, bisag sa private, bisag sa balay, budgeting family budget o sa mga gobyerno, usara mga prinsipyo na do not spend more than what you earn para makapadagan yun, makalakaw yun ang usa ka pamilya, private na opisina o government entity. So, mura man ganit prinsipyo na sa budgeting, di ba? Karong di ka mabaon-baon sa mga utang, do not spend what you earn more. Do not spend more what you earn. So, karon doon na may duha ka klase gud sa revenue sa probinsya, kanang internal o external. So, ma-expounded na kay alaala pangunhan po na to ang bayad doon na, ikatubag ko na mo tubag ano. Preliminaries man ito. Nalan na yung mga internal o external sources sa revenue sa atong probinsya. And hopefully, dito sa annual budget, kung matuman lang to, by end, natay surplus o ginansya pa gani, o na mabilin nga cash beginning para sa succeeding na po nga budget year. So gani unta, katong pag-text na muna ko nga atong guest si Vice Governor, manta po ito na imbitar na to ang local finance committee. Ilabi na ang provincial budget officer, ang provincial accountant, o katong yung tanang nga member sa local finance committee, apil na provincial planning, provincial treasurer, etc. etc. Hinoon, naman si Vice Gov, makaayuda po ko ginagmay, we hope na we can answer substantially sa pangutana ko niya po sa mga panelist. Apil na ko nga panelist po. Okay, thank you so much. Before we proceed further, ato nang i-acknowledge ang pag-iabot diri sa the most punctual person in the room. Ang atong manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Roda, hinapunta ang nakita niyang yabi. Good morning, Pons. Good morning, Dad. React na yun siya. Okay na lang. Okay. Sorry lang yun. Kaya murag, guwan mong ko din yung murag ironic kay paminahon ba? Nga. Mo pa'y pagtingog na yun, pangtual pag yun. Nga, ay balugod ang sa ron. Pero sa bagay, ingananan na siya. Uluhon ka. That's joke. Part pa na sa itong program niya. Hindi ito dry and boring, di ba? Joke, pero it hurts ba? Okay. Sabi sa itong mga suking di paminaw sa itong kapihan sa Dipolog. O yun man sa itong mga nag-view ka na ito sa worldwide karong buntag. Welcome sa kapihan sa Dipolog. Kung isip pa si una, mayog yung kong pasaylo sa akong, sa dili ni sa inyo, sa akong kumpare nga, sa kadugay na mo kawag yung ko kibulin taon, yung mitaliwan na sa kinaing kinabuhi ang yung kapikas nga, murag yung to sige igsuon ako. Si Anhing Biti Ogok Kapukyan. Namatay din siya, liwas sa fiesta. Unya, ay sige ra kog agi-agi ng diversion road sa may kuan, duol lang sa may barangay hall sa Dicayas, pero wag yung ko kakwag info nga may taliwan na dahil siya kay naoperahan mong puto siya sa cancer.
O usab nindot ni Bahibalo para sa mga kung mukuha sa A&E test karong tuigan na postpone man itong Oktubre. Dayon karon final na gyud sumara pa ni Ma'am Lina Barinaga mahinayon na gyud ni karong sunod Domingo November 17 anan ipigayon sa Zamboanga del Norte National High School main campus o usab para sa atong mga binilanggo nga ning avail sa mga oportunidad ato sa bipigayon ang examination sa BJMP sa May Dicayas. So alam niya itong naka-qualify nga mo take sa mga pasulit ang examination ni Pegayon karong November 17 o may buntag. Thank you so much, Mr. Pons Roda sa Philippine Information Agency. Okay. While waiting for our guest, no, si Vice Governor Senen Angeles, we are very happy and privileged enough nga kauban nato day panelist man nato day, no, so ma-stage ni nato convertible man ni siya, instant mami. Ma-stage ni nato regarding sa ato ang budget sa province. Although kini ato medyo komedya gamay pero in all seriousness, kini ni ay importante kaayo kay o wala ni atong budget o unsaon pagdala sa atong probinsya dili ni magkadimao dayon ang mga proyekto programa sa ato ang bagong administrasyon karon ilawom ni Governor Roberto Y. Uy. So board, to continue with our discussion, kuan kanana ang ingon makaganina nga ma-invite ang local finance committee pero I would like to inform you nga medyo shy pa sila ani this kind of discussion kay murag new manggod ang administration or murag dili pa kayo kuan ba no wala pa rapport so to speak. So speaking of the budget, katuingon sa local finance committee kay gipangutana po ninyo sa mga board members nga usara ang atong yung economic enterprise sa province. And that is the Zamboanga del Norte Medical Center. And then, ato pong nahibawaan nga, dapat unta economic enterprise, katong point ni Board Member Romulo Soliva, nga dapat og economic enterprise, na-adjust ako siyang income, minus na ang subsidy from the government, provincial government. So, kay matud pa nimo ganina na I feel health pero matud pod ni Dr. Rose Brillantes atong board member from the 3rd district nga kanang feel health kanang refund man na siya, meaning to say nga after man na siya makita ang yang income, di ba? So namura og sometimes motong mingon nga murag dili medyo realistic, no, ang pag draw up sa budget. In fact, katong first day sa budget discussion ningon man gadito si Vice Governor Senen Alvis Angeles og ako ni reiterate unya inigabot niya nga medyo misleading ang budget gamay. What is your reaction? Hindi po na ko pangunahan ang thoughts sa atong Vice Governor. Pusa ko lang kauglingon dit. O insakto lang bitaw ang pagkubra sa right sa rental ba, mga fees ba. Murag ma-attend naman na. Ikaduha, di ka mag-expect na dakog income ang medical center because sa gobyerno mo na, we have actually Ang health services is open and close parenthesis, kining gobyerno is a poor businessman. correct. Dili na nga negosyante kay politika na mga politics po usahay ma-involve. Now, ikabuha po nga factor nga di pa ma-expect na dako-dako ang economic enterprise sa gobyerno kaya daw naman gitawag na ito mga indigents. Once nga ma-certified na indigents, panuha itong libre na siya kaya indigent man. So, balik ko na mo, o break even, okay na kayo na. Meaning, nang maka-sustain niya sa iyang kaugalingon nga negosyo, meaning, di na magsalig sa subsidy sa gobyerno ba or other institutions, okay na kayo na siya. Gani, kung makita sa budget sa medical center, sa Zamboanga del Norte Medical Center, na dito sa ilang presentation na gamay na ang subsidy. Kay sa una, ang Zamboanga del Norte Medical Center, dependent yun sa subsidy sa probinsya. Dependent yun. Kay we hope to avoid it nga magamit sa pamilitika ng atong health services. Pero usahay na magina. We have to admit it. Pero huwag mahimo i-avoid nato na para mahimong self-reliant ang maong institution.
So sa pagkakaroon, makita sa budgeting sa medical center, gamay na ang subsidy because the province, ilabi na sa atong halandong gobernador, nag-expect ang atong gobernador na mahimo ng self-reliant ang maong medical center. Gawas po na, mahimo pong mahimong economic enterprise itong uban nga mga ospital nga itong ipang-abrihan sama sa Sirius Minya, sa Syukon, o ma-improve na to ang services po sa mga existing mga district hospitals. So, ang pag-amin tanang ko panilis naman unta, pero ako gusto maunahan ta nga itong Vice Governor. So, before proceeding dito, nagpasalamat po ta sa atong Ginoo nga nilihay si Yolanda. Dili to Yolanda na pulis ha, kaya sige mo itong kalihay. Janet man to. Janet na niyo, habi na ako Yolanda na pulis. Si Hayan. Nga wala gid ta maigo. Anayon nun tay salamat ta tong bundakas ulan kay para matos mga humay og mga tanom nato. No, dili man to para watay hangin nga kusog. Hinoon ang atong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o sa Council Ready. siging ready. Meeting mga atong miaging Huwebes, kay emergency meeting ug unsa gyud preparation. Kay sa ato god is not more on kaya bitang kusog nga hangin nga bagyo kay talagsang ito maigo diri ang atong gi-prepare although na nagprepare ta sa eventuality sa bagyo gud nga manglupad ng mga atop ang atong kuan is more on landslide ug uban pa nga mga calamities. So mo na atong gitutukan sa atong namo na constituted nag-insakto ang atong Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o office. Naaron ang atong council center nasa katong karaang hospital des Biasong. Susa o ang katong sa Yolanda ang atong by kuan maguna by disaster or by typhoon o unsa man event o incident na gitawag og incident commander. Automatic na nga kuan dayon i-constitute na yun para lang to address umaabot nga calamity o disaster kung naa man galing. Karon ang atong incident commander si Joshua Bicoy atong katong buana. So pasalamat nga sa Ginoo matupan ni Governor wagi ko mo sa power sa prayer. So pasalamat sa Ginoo nga wala gyud ta maigo diri sa lalawigan ug duha ka dakbayan sa Dipolog ug Dapitan. Okay, thank you so much. No, that's why earlier akong gingon nga atong gidedicate kini ato ang edition karon sa Kapihan sa Dipolog sa tanan nga mga biktima dito sa Super Typhoon Yolanda. So mo na and also with regards to the protection of the environment and conservation kay ikaw may chairman diha sa Committee on Natural Resources and Environment no sa Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Doon naman dito yung nakabutang, and I'm just curious, kay dito sa budget bitaw, sa kanang cover, sa itong mga agenda and program sa gobernador, naman dito yung realistic conservation and preservation of the environment. Mo ito'y nakadani sa ako ang curiosity. Is there such thing as unrealistic conservation and protection of the environment? Kaya emphasize mo dito nga realistic conservation and protection of the environment. Unsa may mga lakang programa ninyo? Ikaw may chairman sa environment. Wa kabantay na. Maging nakabantay ka dito, pero ug unrealistic, di good attainable, di ba? Correct. I don't know, ako pa nang review I'm sorry, wag na ako na mabantay. Akong tanaw na dito. Ang ako gidiretso na mo budget gud sulod wa mo ko kuha ng cover kay sa programs agenda ni governor kanang gibutang ato bitong excuse me no kanang bitong atong gitawag nga palitan 8-point development agenda of the governor na dito education, health, mga ana na dito realistic conservation and protection of the environment. That's which brought my curiosity nga ano. Well, kanang realistic within our resources siguro sa atong makaya. Kay do na I don't know, mo akong pananaw, no? Doon mo kayo mga tag atong undangan ng mga pagmina. Pero
Baw ka ang naghataw og mga permits o nag-alaw na national offices. So daghang agian pa nimo ay nimo masugpo ba o ma-control ba lokally kining mga klasiha. Kaya na may national laws nga. Oo. Pero kanang mayong realistic approach sa environmental protection o development, kanang butang nato kining pagprotect sa atong watershed. Yung watershed nga mo source nato sa atong water supply. Makita nato nga dunay moingon ang National Environment Natural Resources o ang ato bang city government o province ba nga kinahanglan mag-establish tag 1,000 hectares nga watershed. Pero wala ta kay bawo nga kanang 1,000 nahimo na lang 500 na lang, 600 na lang kay naduna na yung mga hinahinay og pamutol dahil sa kahoy dos kilid-kilid o kaning mga kaingin program kaingin nga activities mga atong mga farmers na hinahinay na nagkaon sa atong watershed. Munang realistic kung ato ginang 1,000 or more continuod yun ang pagprotektar nato atong watershed. Wala ka na realistic na kining gitawag og pagbaha, natural calamities nga pagbaha. Tao naman po yung naghimo ana kay po pinapagpamutol anang labinan mga kakahuyan sa kadaplinan sa kasubaan sa mga forest areas nga imbis kay sa una doon ay tutalagban unsa na hinong pagkatotal nga naghamay nung troso naglutaw da sa atong mga kasubaan. Muna nga realistic na ug doon natin gitawag political will to sa pagsumpo aning kining pagpamutol sa mga kahoy o pagkanang mga illegal quarries kanang pagkuha og mga natural barrier sa agianan sa suba kay butang nato kanang gapundok na mga graba diha nga nakapugong ta sa natural flow sa water misamot na hinog ka diretso na kay gikuha naman ang pagkuwari ana kay kining pagkuwari sa suba kontrolado mo na, control mo na, di mo na yung basta lang taga, parang si ikaw doon na kay permit. Ba't di lang bang pagpataka ng kagkuha na may gitawag, i-control man mo na to give time sa natural environment to replenish itself. Mao ba na nga, bisan bitaw da sa mga kabaybayong nato, dili pagkuha balas na diretso, kay dili man na basta-basta mapulihan nimo og manguha. Ang ipuli na manguha po na sa lain. So, kung nainalawom diri nga portion, matapakan na po laing portion nga nalawom dito sa laing lugar, di ba? Kay pare ko na ko, ganing pag-replenish o sa kabutang, iba natural, dili mo na mukaunta og by minutes or days, hundreds of years na. So, muna nga, balik ko na mo, it's more on political will, and we believe na mahimo ni sa atong leadership sa probinsya karon. Okay, thank you so much. Pons, imong pangutana please. Okay, sanglit ang atong provincial board murag dili manggid murag typhoon prone area. Ang ato lang concern is kaning baha. Nga usually Baha og landslides. Sanglit kini mag-emanate manggid dito sa mga apahaning highlands, Sa mga bukid. mga bukid. Og ato man pong nasayran nga murag ang atong kabukiran murag pahimuslan pod sa mga illegal loggers og sila pa. Kaingineros. Ang problema is ang ato bang mga LGUs o kanang nang atong mga tigbantay sa kabukiran unsan sila ka asgot yun nga kontrolahon ang mga illegal loggers. Kay kani manggod ang kung dili nato ma-inventaryo ang di nato ma-inventaryo ang atong kabukiran og asa nang nangapayhag na nga wa nagyoy kakahuyan dahil wa tay dulo na ba tay plano pod nga matutukan gyud sila kay para ma-rebuild nato ang kanhing kagulangan. Itong naging emergency meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, ipakita ito by PowerPoint ang tibok mapa sa Zamboanga del Norte. Ito doon yung mga legends no, pula landslide prone area, blue o violet ba to, moderate o katong white, asa mo tugpa to magtapok ang mga yuta in kasog dahil landslide. Di na ko kay kadumdum pero katong red mo akong gitutukan. More than about 80%, 80 to 90% sa tibuok lalawigan landslide prone area mo nang makapakugang. Ay inon, wa man po landslide og way ulan. O usahay na man kay mo kalitlag kahugmo kay tungod sa illegal logging.
Pero usually kining landslide manggawas gyud na unanay kusog nga bundak sa ulan. Kay musurot ang tubig manggikos anang landslide. Dahil wala nimo pugong nga mga ugat-ugat sa ilawom na mukha gyud na hugno gyud na. Mo nang ato lagi go back gamay sa history, doon na plano ma-reconstituted ang Provincial Environment Management Council. Atong the other month, i-reconstitute na na galing kay kulang lang ta sa representation kay murag na nadugang-dugang ato nga mga activities nga wala po moabot ang mga ubang mayors, usually mga representatives. Kining Environmental Management Council province-wide na nga involved gyud ang mayor. Ang di modo dili lang kay basta-basta nga mga mo represent mayor gyud. Kay sila man gyud ang chief sa LGU concern. Dayon tabang po sa atong religious sector, pinanguluhan na atong Bishop Mangiran, aktibo po ang atong si Bishop Mangiran, aktibo po aning pagprotektar sa atong environment. Sila mo gini number 1 kuan gyud sa atong mga religious sector. So hand in hand magkuyog ning civic o religious nga grupo sa diha sa Environmental Council, we can come up with plans and programs nga kundi maganato nato drastically mag-control kining mga activity nga illegal or makaamot sa disaster o mga kalamidad sa atong community, at least ma-minimize na nato, masugod-sugod nato og kapugnan ni. Kay makita nato sa ubang mga rivers, ako gikan mangusa sa Nico, sa una nag-explore mamig mga potential sites for hydro energy, hydropower. Makita na to sa mga pito ka suba among nasubay. Kung suba. Usa o duhara among na-identified nga pwede buhatan og geothermal kining portion diri sa District 1. Kung di ko masayop diri dapit sa kining gitawag nagdapitan river kining nadahang sumutya man na dapit. Kay sa una ding mga rivers diha sa Sindangan, potential dato kay dagko man nga mga suba. Ang mga technician gikan sa Korea ug Japan ingon nga okay dani pero heavy ang siltations, meaning daghang mga pag baha na portion ng kulit nagkamabaw kay daghan ng yuta makita man nimo ng baha nga kusog ang heavy sa ang siltation sa yuta kay lubog kayo sa tuba kada baha na magtangag magdala na og yuta. So na kay dam usaon man na kada bulan kada baha ka maglimpyo na muna nga doon ang tayo portion dito di ko ka limot murag sa upper inuman o di na ko kakuan niya to doon ang tayo natural dam dito kay pikas-pikas pang batuman pero ang problema ang siltation sa to ba ang iyang ugat o iyang source wala na siguro nga upaw na siguro dito dinyo din na dito kay kada baha lagi mayon nagyod makita gini mo nga heavy gyud ang dala sa yuta. So unsa may solusyon na when mo establish ka og watershed or i-massive ang reforestation or pugnan ang deforestation anang lugar. Okay, thank you so much. I-share lang na ko ang gamay. Kana Environmental Council that was established before the time of former governor and now congressman of the 3rd District, Congressman Isagani S. Amatong. That was called Provincial Environment and Natural Resources Council or PENRC. That was composed of different mayors in all the towns, cities, the Polo Dapitan sa Tibok, Lawigan, Sambuanga del Norte, including the private sector, the religious sector, and the NGOs, no? So, established ka ito sila Engineer Roland Soliva, active kayo na, Bishop po si Mangiran, kato silang Father Enrico Montano. So, very active kayo ito, guwapo kayo ito siya nga dagan sa kwan. So, kung i-revive na ninyo, murag importante na siya nga maka-hold sa ito ang problema sa environment, conservation and preservation sa atong environment kay sa karong mga problema nga mga baha, mga bagyo guban pa, ang usa man gud ang atong environment mangyud diha mangyud ang kuan problema. Lest nga dili ma-mislead o malibo ang mga tao. Kanang PIMO karon mo na ang sanimo kanito. Yeah. Sa Norte Environmental Management Office. Gi-rename na og PIMO, Provincial Environmental Management Office nga kasamtangang gipanguluhan ni Attorney Lisa Jane Jane Stanyo. So
hopefully ma-reconstituted ning PEMO, PEMC, Provincial Environmental Management Council, makalihok na dayon ang council og kanabang na gitawag og giya nga hopefully with the governor and Bishop Manggiran nga mag-ulo ani baliko na to danay kanabang gitawag og council nga dunay ngipon kay mag-unsa go ng grupo og council baghuman di gyapon taga Correct. kalagyo na ngipon na inigpaak na lagi mapaakan magkakuan yun di kay purura kay nigpaak ang purura Lagos na di na madutlan no so hopefully di mangali rong tuiga hopefully by next year mahumaning budgeting ma-reconstitute nato ning Provincial Environmental Management Office gani ang sa tourism side po na reorganize naman nato ang Zamboanga del Norte Tourism Council. Kay importante man po ning turismo nato sa atong probinsya nga ma-develop nato kay usam po ni sa mga revenue makakuha tang mga revenues para sa atong probinsya. Okay, thank you so much. Sa tourism side, natay nga identified na nga mga prospective nga mga tourist spots nga mga atong himuon nga come on sa mga tourists. Ako, sad to say, pero alam tayo na kung maura na sa una, ato lang i-redevelop or maka-identify bitag other sources. Pero ang ibaw ka, ang number one tourist attraction, ang tao, yun, mga tao, is people, attitude, batasan, o ang atmosphere sa lugar, ang peace and order situation, etc. Dahil doon na tayo mga gitawag tourism sites, nga paraning sa, ito na yung few lang, no? Kining Piñahon Island, nga Piñahon Island sa comparable to other beach island resorts o mga island pagka-develop. Ang problema lang dito pag-abot infra ang kalsada. Ang kalsada sa Sibutan. Ma-discourage kay inigsulod din. Pinya mapadulong pa dito. Kuya Pat. Galukso-lukso na imong sakyanan. Igo umabot ka dito, nuluya na ka. Tabok pagkaog dagat. Dahil na pa ng sa manukang Libuton Cave. Dagko kaya na nga mga caves nga attractive yung kayo nga fully develop lang. Na uban pa nga mga tourism sites sa probinsya nga natunta nga ma-redevelop o ma-revisited na to aron mahimo na itong attractive sa atong probinsya. Pero balik ko na mo, ang number one yun nga attraction sa usa ka lugar mo ang mga tao o ang atmosphere sa usa ka lugar. Okay, kaya pangutana please. Balik ko na ko dito, no? Padayon, kaning sa tourism ko, daghan man klase tourism. Kaning tourism for entertainment, tourism kay gimingaw ka sa usa ka lugar, o taga nilangyaw ka sa laing lugar, na gitawag nila medical tourism, meaning basig mga facilities mo diha wala sa ubang lugar, manganha sa imong lugar. Yung tawag na kay mga makinarya nga makaayo kanang gitawag og business tourism, meaning ug ang usa ka lugar para dakbayan sa Dipolog nga identified as one of the business friendly nga lugar maka-attract na og business tourism, meaning mga negosyante mo duol kanato sa laing lugar. Yes, Edgar. Okay, salamat. Board, good morning. Before mo nakalingkod, nasuroy magilinyo ang inyong lugar, nasuroy magilinyo ang inyong mga constituents sa segundo dito, no, yung mga board, no. So, base ani board, kung sabi mo nakita nga priority sa imong distrito nga ika-recommend nimo na dinha na sangguni ang panlalawigan na mo'y makita nimo nga mas tatagan og igo o bugat nga pagtagad sa karon administrasyon na Kinon kining second district kuani i-compare mo sa first ug third, layo gid sila as far as development is concerned. No, sorry to say that, pero realities man ni makita man nimo. Noon aron lang mapalambog yung samot ang second district, niguduyog mi sa target po sa atong halangdong gobernador nga priority karon ang health services o infrastructure. Duha ra gyud na. Di mo do nga gusto gani sa atong gobernador nga
o mahimo kada munisipyo na ay ospital. Pero di pa man na maatin nato kay agi sa atong panudlanan po. Pero gipang-abrihan na ang ubang mga nasirado nga ospital, kining Silius Minya, kining Syukon, then gipang-improve ang mga facilities sa mga existing hospital sa Pinyan, Labason, Sindangan, etc. etc. Dayon kaning sa infrastructure makita na to sa murag tan-aw na moron gitagaan priority sa atong gobernador ang 1st ug 3rd district na importante man gud ning mga products sa bukid nga maabot gyud sa sentro kanang gitawag og farm to market roads ug sa tourism gani ato magsample lang gud tag usa ka barangay nga mag-deliver ka og utanon or kopra ibutang ato mga munay amount ang imong magasto igor apod mabawi sa imong patong gasto sa pag example nato ng lungsod sa Siayan kaniadto gikan sa Sindangan mo sakay kag habal-habal mapliti pagagusang gatos. So na. Oh, katong sa nag-construct mig linya kadong gikan sa Sindangan padung sa Siayan. Ang pakyaw nako sa habal-habal kaniadto 30 pesos. Atong mga 1980s kanang 30 pesos dako na anong panahon na. Pero sa nasiminto na ang Sindangan ug Siayan dako kayo ang change sa pliti sa habal-habal gikan sa usang gatos 25 pesos na lang. So na kay goods and services nga imong i-deliver sa Sindangan from Siayan, dako gyud ang imong ginansya. Pareha ra po na sa butang nato sa usa ka lugar sa Katipunan, butang nato gikan sa Sitog, padung diri sa sentro. Mag-untol-untol kana imong mga prutas, mga lata na tagad na mawa na barato na dito sa tabo sa Nangabuno man. Pagikan hilaw pagabot merkado hilaw. So ang dimodo ang imong buhaton magpaabot na lang kag komprador. Oh, mabarato na. Now, sa na ang komprador way magbuot sa presyo. Sa usawa man nga kuan, kini imong sayote piso na lang ang buok. Imbes kay mabaligyan mo tag 5 ang buok dito sa sentro. Pero tungod kay kamaos na dalan, dayon hago kayo. Wala kay tayo Paabot talaga sa komprador. Mao na nga importante ang development sa infrastructure labi na ang kadalanan. Dayon balik ko na ko itong health services. Organize to basic na mahatag na to sa katao. Mo na siguro mo gina siguro importante na to ilabi na sa atong lugar kaning health services o kaning infrastructure kay mag-unsam po ning may na itong infrastructure o puro galuyan itong mga katuan. Kung sa kwan pa ka lang gitawag sa ito na may prinsipyo na nga sa to sound mind, sound body. Healthy. Inana ba? Healthy mind, healthy body. Healthy sweat. Dili guilty body ha, healthy body. Guilty body. Yeah. Okay, yes, Second guy. question, Acknowledge no? na to pag Sa daan pa sa una, ang mga mulingkod sa probinsya, mo maginaikuan nga i-develop ang probinsya. Tanan, no? Infrastructure, livelihood, panginabuhi, tanan, no? Doon ay mga panawagan sa una board nga. Tingali mas maayo para nakita nga dako kayong probinsya. Doon ay panawagan nga mas may siguro nga mo create og usa ka laing probinsya out of Zamboanga del Norte. Morning, sir. Ang karon ba administrasyon nakahisgot ba bisan saglit lang o kanang labay lang nga puyon sila nining maong pipila ka mga laka nga kada alto pa Wala naman murag sa biyan mi as board member wala is more on political. So ikaw na tinagko na tinagko na. Inoon si Vice siguro katubag gina na. No? Nakaikyas yan, nakaikyas. Ganyan good Vice. Nag-discuss big budgeting wa kay kumutats kay Nakaikyas yan. preempted niya ang atong discussion. Munang ni padumi ni David mig tourism o kining natural resources. Hadlock siya. Okay. So, thank you so much, no? Ayan natin i-acknowledge si Ria Payabot sa ito ang guest of honor Karabutaga, no? Kay gikan man ni simbahan si Vice Governor, mamanag yun ang panata kanunay sa ahihat siya mo rin sa tugapian sa Dipolog. At tunata sa ito ang panginabuhi. Paul James, take it away, please. Okay, salamat ka na sa itong sponsors na karoon naghatag sa kinabuhi lang sa magparayon na itong programa every Sunday 9 to 11 a.m. diri sa Sunburst Fried Chicken ground floor sa Hotel Camilawan. Lakbayan sa Dipolog, mabati live sa RMA Dipolog iman sa www.rmadipolog.weebly.com sa DXDR Dipolog ug sa 91 ug sa IFM 94.1. Salamat ka na sa itong sponsors sa Janos Marketing sa may Quezon Avenue, konting sa may Top Pension. Salamat kayo nga ito ka provincial
Governor Roberto Y. Uy. Salamat kayo kang Provincial Vice Governor o karon ato ang guest si Honorable Vice Mayor Senen Angeles. Salamat kayo. Salamat sab nga to kang City Mayor Honorable Evelyn Uy sa Dakbayan sa Dipolog sa paghatag og suporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Kang City Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog Honorable and Dr. Horacio Velasco. Salamat kayo, sir. Kang Second District Board Member Julius Napikit, salamat kayo. Ingman kang City Councilor Kenny Valong sa Dakbayan sa Dipolog. Kang Attorney Junior Jojo Napikit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Ingman kang City Councilor Attorney Jasmine Pinsoy sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat kayo sa inyong suporta nga gilugway alang sa programa Kapihan sa Dipolog. Ang Gloria de Dapitan with Fantasyland in ang the only Disneyland theme park sa Visayas ug Mindanao. Ingman ang Dapitan Aqua Marine Park kung dampa ang panagyahan ni former Congressman Romeo Nonong Halosos. Kang Atty. Rosalier Barinaga atong convertible nga guest o panelist sa Kapihan sa Dipolog, former Congressman 2nd District sa Luwigan sa Buanga del Norte o karon Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University o Dipolog Campus. Ingman ang Metro Shoppers alang sa inyong problema sa inyong mga gadget, sa mga bagong urog sa mga gadget, ima ang carbon tablet kang Edgar mga capsule na di tablet niya nada sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue Dakbayan sa Dipolog. Kang City Councilor Honorable James P. Berdugas, ingaman ang kang Honorable Oronjo Boyli nga tong board member 2nd District sa Luwigan sa Buanga del Norte ug panelist sa Kapihan sa Dipolog, convertible panelist o guest na siya. Ingaman ang versatile nga City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, versatile bisakto na versatile guest dayon panelist na siya si Honorable Ruben Ligorio Versatile. Not feeling well daw siya. Not feeling good. Not feeling well. And kang Honorable Peter ko ang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat kayo, sir. Iman kang Attorney Kenneth P. Rosal ang presidente sa IPP Sambuanga del Norte Chapter o legal consultant sa programa Kapihan sa Dipolog. Sila naghatag og suporta sa atong programa sa Kapihan sa Dipolog. Iman ang Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camilawan. Di ang Hotel Camilawan nagtanyag sila sa magdawat sa inyo ang mga serbisyo sa catering services. Okay, alang sa inyong tarang okasyon, pwede mo contact sa Sunburst Fried Chicken o sa Hotel Camila alang sa inyo ang mga serbisyo sa pwede sa gawas sa catering services. Duawan nyo ang Hotel Camilawan sa Jalona Street fronting sa Provincial Capital. Napalimang ko ito gabo ng lisod ko basa. Okay, good. Okay, salamat po balo dahil nga doon mga bagong ride sa theme park dito sa Fantasyland, ang drop tower o ingon masab ang dako nga roller coaster, no? O nya tangi ang pagbukas sa Twin Cinema dito na sulod sa Gloria de Dapitan, nga doon ay Hyper Supermart, no, dito sa sulod sa Twin Cinema. O nya sa Metro Shoppers sa pagibalo nga naasab dia ang bago karon high-end quadro-core o quadro-core nga Spice Spice tablet and PC kini siya guban pa diya sa mga high-end o smartphones. O niya ato sa pibalo nga kita gipaluhan ni Edi diya na sa expert to diya sa flower arrangement, tawag cell number 0906-876-0525. Si Edi pangita lamang sa bisang usang ikasyon sa inyong kinabuhi alang sa flower arrangement. Ang Junji Enterprises Highway Minaog natong Dakbayan sa Dipolog panayahan ni June Dulur ang General Manager, manufacturer o installer kini sa C. Paulin nga mga roll-up, roofing, sit-up o mga glass o sliding doors diya sa Highway Minaog itong Dakbayan sa Dipolog. Ang Orozco Vision Care kadalang katipunan itong Dakbayan sa Dipolog. Ang CLA, ng CL Fast Food, labi ang mga pagkaon doon na sa conference room available. Ang Pipix Pension House, the budgetary pension house dito sa Dakbayan sa Dipolog. Ang Twins Fitness Center na kanila ang sports, bodybuilding, taibo, taekwondo o aikido. Masab ang gipanagya ni pangita alamang si Mr. atong amigo diya sa Twins Fitness Center. Jan and Gio Enterprises, Sales and Services, Bonifacio Street Dipolog, free lifetime services, warranty sa ilang Rico Republis photocopier kung gusto ka magpatigayon niya na. Pangikita alamang tagiyag tigdumala sa Jan and Gio Enterprises. Masab ang LC Electrotech Marketing NTC license alang na sa pag-install, paggaba, spare pa mga equipment, radio, transceivers, mga towers o iman sa mga base o iman sa mga repeaters. Ang LC Electrotech usab ka general merchandise na kanila usab ang Chances Catering o iman sa wholesaler o retailer sa balut, maalat usab.
o katang yung ilang matchup nga umaabot. Yung usab ang John Vic Tire Care Center sa Quezon Avenue, Dipolog City, mga vulcanizing needs, mga ligid sa inyong 4 wheels o mga single, ana ang John Vic Tire Care Center ni atong dakbayan sa Dipolog. O siyempre, ngatong Sunburst Fried Chicken diri sa Dalang General Rula ni atong dakbayan sa Dipolog. Paliusab sa atong turmanon kapihan sa Dipolog. Balik na kato kang ilit alang sa ato nga mga bisita karong buntaga. Okay, ang Hotel Camila nagdawat sila serbisyo sa catering services outside sa dakbayan, outside sa Hotel Camila. Okay, pwede lang modawat sa serbisyo sa catering services. Dili lamang kay ang venue, pwede nga venue diri sa Hotel Camila, pwede pod outside nga catering services. Duawlan niyo ang Hotel Camila 1 diri sa ground floor o diri sa General Street fronting sa Provincial Capital ng Dakbayan sa Dipolog. Ako giwas na limot, di ko na ko mabasa. Okay, thank you so much, Apple James. Ako i-greet una ha. Nag-view na to ron si Jennifer Agustin King. Online siya, like siya sa itong kapihan sa Dipolog sa Omagh County, Northern Ireland. Jennifer Agustin King, thank you so much for viewing sa kapihan sa Dipolog. O ingon man si Shamin Narvaez. Kailan ka ni Mr. Vicente Changson, sir? Classmate, murag friendship kayo sila ni Congressman isa kaniya matuog ni former Congressman Matoy Barinaga. Taga Dipolog ni siya, nasa New Jersey, USA. Vicente Changson. Na siya online siya karon, live siya nga naminaw sa atong nag-view. Siya, I'm ready now for kapihan, labhan sa question ang mga guest. Okay, so ato pong i-greet diri kay na naman ato ang pinasidong nga bisita usab karong butaga atong Vice Governor Sinen Alvis Angeles, ang mga estudyante no sa masteral class ni Julio Salaveria diha sa Andres Bonifacio College nga naghulat sila karon sa ato ang bisita kay naa sila'y nakaung-ong nga mga pangutana ato ni pasupot karon human ato ma-acknowledge sa atong bisita, pero ato unang i-greet og happy listening to Mayor John Henrik Valleser of Rojas, Zamboanga del Norte. Happy listening to Dr. Christopher Simsuan of Dipolog City Health Office, Engineer Clifford Tagaktak of Philippine Coconut Authority, and Mr. Antonio Tagolob of Department of Agrarian Reform nga nagpaabot sila sa ato adyong kapihan sa Dipolog Carbontaga kay related ang ilang topic sa masteral matud pa sa ilang maestro nga si Julio Salaveria. At this point in time, may I acknowledge the presence of our Vice Governor of the Province of Zamboanga del Norte, none other than Attorney Sinen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panalawigan, Zamboanga del Norte. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag dit no sa mga panelists din sa Kapihan sa Dipolog, ang atong manager sa PIA si Esther Roda, si Edgar Ronda, ang atong kauban sa Sanggunian na panelist na din si Fort Beverly, Convertible, transformer. sa atong mga katawhan sa Dakbayan sa Dipolog, sa Dapitan o sa Tibok Kalawigan sa Zamboanga del Norte, maayong buntag kanatong tanan. Okay, thank you so much. To recapitulate, sir, among gisgutan ganina, bahin sa 2014 executive budget ni Governor Roberto Y. o nga gisubmit ya sa ato ang Sangguniang Panalawigan o sugod na mga discussion with the Local Finance Committee. And then, ang budget is something like 1.6 billion pesos. Is this attainable? Kasi inyong discussion dito ganina, wala man ani ni comment yun si Board Member Boyli, kaya di siya gusto nga ma-preempt nimo. Is this attainable kay matud pa sa imong question, dunay mga budget dito nga medyo questionable, no, nga like in the Zamboanga del Norte Medical Center nga murag dako kay nga tanan ang target, and yet gisubsidize pag-ayo sa provincial government in the past, no, then kay as an economic enterprise. So the local resources and the external resources from our era na mura og dili matud pa nimo sa imo ang pronouncement nga dili attainable. What is your comment? Actually, kinig yung budget, national man, provincial, municipal or city or barangay, these are all estimates, no? Yeah. Estimates on the income, especially kining
kinini ang local income, no, local revenue, like for instance kini mga taxes, mga fees. These are all estimates. Now tinuod man yun na we cannot really be sure nga 100% makuha nato ang estimate, no, kay estimate naman yun eh. But sa among tanaw, although we have some comments sa atong budget, no, sa 2014, among tanaw, with the explanation of the local finance committee, not necessarily gani nga no 100%, pero these estimates are attainable, no, kay just like the real property taxes, no, nga sa paglingkod lang nato atong gitanaw ang collection sa real property taxes, medyo hinay-hinay yun, no, but with the help of all the treasurers, the mayors sa tanang mga kalungsuran, mupasalig man po sila nga mudako-dako na gyud ang atong koleksyon. Only nga there were problems in the past na dunay mga, sad to say, nga dunay mga local government units sa atong probinsya nga failed to remit their share to the provincial governments sa real property, no. Mula na subo na itong palandungon nga wala lang i-remit, no. But anyway, in totality, in general, atong tanaw, although sa atong discussion sa atong budget hearing, ato man yun yung tukion tagsa-tagsa, but more or less attainable naman po ni tanan, no. Kay there are improvements and there are innovations nga gi-adapt po sa atong provincial government sa new administration aron makuha gyud nato ning estimate, especially kining uban nato mga services like the health services sa atong probinsya, sa atong Zamboanga del Norte Medical Center nga gihimo nga economic enterprise. Okay, thank you, sir. Nahisgot ka sa failure of collection, especially sa remittances sa real property taxes. You made mention during the budget hearing about the failure of collection sa LGU Siocon. Saan pa pag-correct ano niya, sir? Kaya na murag nalubong man itong as per your discussion nga murag wala man dyan maka-remit sa provincial government share. Motong ang atong provincial treasurer, no, murag i-call lang nini ang attention. Siguro there will be some disciplinary remedies na mahimo sa atong treasury, sa atong probinsya nga ma-remit yun kay problema man this is not the problem sa atong provincial government. Mas dako po ning problema sa local government sa Siocon, no? Kay gani sa pag-assume lang sa bag-ong administrasyon sa probinsya o sa Siocon, doon na naman gani hangyo ang atong mayor sa Siocon sa atong provincial government sa paghatag og konsiderasyon sa mga unremitted ng mga koleksyon, especially sa real property tax. Do you have an estimate? How much is that? Around? It's more than million. Dako-dako I cannot really give the exact amount, pero more than a million. So, dili lagi siya. Okay, pangutana, Pons. Ayaw pagbagulbol diya. Clarification lang, Vice. Dili ni siya unremitted, uncollected yun. Unlimited yun Unlimited. Unlimited. Na-collect Nakolekta na ni siya sa LGU, pero wala lang i-remit. Okay, doon naman kung sharing ng property, real property taxes. Murag 35% man away ning murag, if I'm not wrong, 35% shall go to the province. No. And the remaining will be distributed and divided sa local government o sa barangays. Since when nga nahitabo ni si Vice? I think sa akong di lang ko kayo kakuan, if I am not wrong, doon na pa yung mga 2012 and 2011 unremitted.
Okay, thank you so much, Vice. Ato ipasupot ning pangutana nga nakaung-ung gikan sa masteral class ni Mr. Julio Salaveria kay naminaw man ni si karon discussion man ni nila. Question, base sa gipanday nga budget sa provincial government for 2014, unsa man ang mga major programs and projects nga ma-implementar ilabi na karon kini sa nangagi nga mga programs and projects. Ilabi na ang mga nangagi. Actually, ang giyatagan o pagtagad sa 2014 budget, well distributed ni sa tanang services, no? Dunay bahin sa para sa infrastructure, naibahin sa agriculture, naibahin sa social services, naibahin sa health services, naibahin sa mga other contingencies, no, nga services sa atong probinsya. So in other words, ang budget nga gipanday o gisubmit ng executive budget sa atong provincial governor, si Governor Uy sa Sanggunian for 2014, gi-apportion yun no, in all the services. Like for instance, sa development and infrastructure, namantay 20% development fund plus doon ay sa general fund nga gipahat usab sa para sa mga infrastruktura. Dayon sa agriculture, doon na po'y dako-dako nga pahat para sa agriculture. Sa social services, like for instance sa atong mga indigenous people, sa atong mga handicap, mga senior citizens, no, sa mga kabataan. Dayon ang dakong pagtutok usab ato pong gihatagan og dakong pagtagad sa administrasyon ni Governor Boy kining health services, no, sa mga hospitals nga gipang reopen ang katong gipang close, no. But definitely ang kuan sa bagong administrasyon is not that nga katong mga daan nga mga programs basta lang makaayo sa atong mga katawhan, it will be continued, no? It does not mean nga og bagong administrasyon walaon tong mga daan nga program nga makatabang, no? Katong mga natanaw nga it's for the benefit of our people, i-continue yun na nga program. So, along that line, sir, infrastructure, kay matud pa nimo ipadayon man, naay ato ang listener nga nag-text nga, mangayo lang kuno sila o gamay nga update, kabahin aning construction, renovation sa provincial capital o legislative building. Naamang ko dire, so ilang ko i-mention ang ngalan, no, sir? Kining niyang renovation sa Capitol building, no, di man yun sa ingong sa legislative building lang sa entire Capitol. As of now, gipa-halt sa gipaundang sa kadyot sa bagong administrasyon, and we are still evaluating the entire budget for the construction, for the rehabilitation of the building. Kay doon na pa manggupoy mga questionable nga mga na gustong sutaon sa bagong administrasyon, like for instance sa mga koleksyon, sa costing, sa gasto, o more or less sa design sa building, no? Kay sa pagtanaw ko nato, ang maong project is rehabilitation, no? Rehabilitation, but ang cost god is about 200 million, no? 200 million, which is og ato parang ikuan mura na nag-construction, no? So dili na rehabilitation, dili na repair, no? So muna tanawon pag-evaluate, but rest assured, no, ang administrasyon ni Governor Uy tiwason gyud na nga project, no? Whatever it is, doon na lang siguro ay gamay nga mga modification, doon na lang mga changes, especially sa mga design, kay natural, doon naman po tanawon nga design nga pagasubayon, then the costing and the method of the construction, no, sa pagtrabaho sa maong building.
Okay, yes. Follow up, Gar. Follow up lang. Sa mga proseso ron, Vice Gov, asa naman ta mataon-taoran pa yun, dugay pa kay tinuod lang makalitan daghanan ng mga pangutana ako, kapilan ako pangutana ba yan. So mataon-taoran pa ba ng ingon-ana ang sitwasyon sa Kapitolyo o nanata sa 50 o labaw 50% sa proseso? Ang evaluation, Sa evaluation. sobra na po sa Sobra na. 50%. Okay. In fact, dili lang ang mga tao may gustong madali, kami pod. No? Problema ba yung kaya na mo? Like, no, ako lang hatagan o example, kinilang amo sa Sangguniang Panlalawigan. Ang among mga board members, nag 2-in-1 biya, no? 2-in-1 kay usa ka room, duha sila, no? Dayon ang among mga empleyado sa labi na sa secretariat nagbulag, no? Naay diha sa naay opisina diha sa convention center, ang the rest to sa old hospital. So is lisod yun na mo maglisod gani mi og kuan kana ang monitor, no? Kay kining Sangguniang Panlalawigan ko kasagaran ni paperworks. Dagan-dagan gyud ang among papel, no? Oh, kay nagkabuwag saman, no? Oh, wabe na nga kami po mismo diya sa Sanggunian amo pong gusto gani nga mahuman og dali. And the more ang sa executive sa kang gobernador, no? Kay nagbuwag sa put down, no? Na ang general services na adire sa daang kapitol nga opisina nagagwanta ng mga wa pa bungkag kayo, then the rest to sa hospital nga daan o sa convention center. There were many instances, Vice Gov nga, dagan hutanan abot sulod si stakak pangutana ka asang posibles gobernador asa inconvenience sa ato mga constituents gid nga kalalbi nagikan gid sa layo taon dayon mangita pag asa lapit pa na mo ni aton yan sa stakak mapunta asa mo ni aton mapangutana lang una na ay gani Garno ang atong gobernador kini yang opisina wa pa siya 1 month nag-occupy na yang opisina kay natural gud po og atagan po nato og maarang-arang po nga opisina nga atong gobernador mo nang na pagsugod yun, pag-asyom dugay-dugay pa pong trabaho kay imagine matanaw man nimo tong second floor sa convention center nga beri-ber magyudto mo tong gitrabaho na at least karon na ang atong gobernador nag-opisina diha sa ibabaw sa convention center, no? At least presentable, dignified kay di pa man gupon ni mahuman og overnight ning atong Kapitolyo. No. Gani ang akong opisina gani ilang ako mag-uol mangani ko mag-ulan kay magtulo. Yes, imagine that, no? Kay diyon ako gipatanaw ang trabaho sa katong sa una igo lang gipatong ng asin wa gani lansang gikuanan lang sana datugan lang og mga kahoy. So Salamat pa nga wata maigo sa Yolanda kay hurot na katop uga. Katulang bagong katubitong dunay hangin din kasa lupad. Muti pagsugod og tulo. Muto na ibawaan, no? Mo nang this kini na hitabo inconvenient gid na sa tanan, no? Inconvenient na sa tanan. Not only sa mga empleyado ug mga opisyal, kini gyud na ato mga katawhan sa mga kalungsuran, no? Magkabuang asa paingon. Mo nang until now daghan pang atong mga kaigsunan sa kalungsuran nga wa kay bawog asa mga opisina. Mo nang na Okay, yes. Thank you so much, Vice Kay. Doon na po nangutaran ako. Mamasa din ang kuan ka ng Provincial Treasurer's Office. Naradi anak luyo. Siya, wala man may kita din karatula. Okay, so, sanang building nga sa una? Executive building. Di katang sa Treasurer's Office? Murag dito sa Dulles Convention? Na TLDC po na diha sa una. Oo. So, Vice, niapay nakaung-ung nga lain nga pangutana sa masteral class ni Julius, no? And I quote, in the past administration, supplemental budgets were passed even before the middle of fiscal year. Unsa ang mga measures ang gi-adapt sa present administration or to be adopted para ma-minimize ang dili maayo nga pag-execute sa budget? Actually, kini yung budgeting, it all depends on the chief executive, no? And with the assistance of the local finance committee sa paghanay sa budget. Now, magkaingon ta nga
di pa ta kapasalig nga why supplemental budget even before the middle of the year. Correct. Di po ta kapasalig nga 100% nga wala because it all depends on the revenue o ang panginahanglanon. Kay although in the general budget, hanay naman na, i-apportion naman na tanan, no? But there are instances nga doon na panginahanglanon nga doon na ba'y kulang, doon na ba'y bag-o nga isupplement nga mga proyekto nga nakinahanglan og additional funding. So that's the time nga mo intra ning supplemental budget. But in general, sa akong experience, no, sa local government, usually kini mga supplemental budget, it will come mga third quarter na, no? And I am pretty sure nga ang atong provincial governor doon na nay panglantaw niini, no? Kay ako nasayod nga gani kining executive budget karon nga gipanday, ang iyang forecast ini nga kining ang gipang apportion nga mga appropriation in each of the services makaabot yun ni, no, magtrabaho ni, ma-implement ni, magamit ni, nga dunay mapaymuslan nga ang kwarta mag-abot-abot ra gyud. Oh. Okay, sir. Judging from the present setup of the Sangguniang Panalawigan, diha karon sigurado yun nga mapasar magyud nga executive budget ni Governor Roberto Y. Uy. And then mo ning ipangutana ni Julius nga unsaon man ang galing panalitan og mag-supplemental budget nga siguro kay 1.6 billion pesos reserve for next year, wala na siguro supplemental budget ana og ma-realize lang yun ni ang amount sa budget, no? Kuan sir, kana na ang wala bay dako kayo nga reserve funds panalitan kay panalitan sa calamity funds, no? Unsa kadaka ang reserve para calamity funds o panalitan simbako pito ka bungtod igo ang katalagman diri sa ato probinsya. Kining calamity fund di man nato di man ta mag-uol ini kay the calamity fund is always 5% of the internal revenue allotment. Kana na dili gyud na mahilabtan bisan pagunsaon. In fact, na may bagong issuance, I think 2 or 3 years ago sa DBM o sa DILG na kining calamity fund cannot be used within 5 years after the close of each 5 years or 3 years, more than 3 years after the close of the calendar year. Let's say doon natay calamity fund for 2013, no, nga wa magamit, kini ni adili ni magamit until after 3 years, no? Dili para sa una nga at the close of the calendar year o napay calamity fund atong gamiton, atong ibalik dito sa general fund, dili kini magpabilin. So there is no problem, no worry kining atong calamity fund kay naanay safeguard nga gihimo karon ang atong national government ma-preserve kini nga 5% development fund. Now, kining supplemental budget, no, actually kining supplemental budget, it does not cover only kinini ang bag-o nga mga kining bag-o nga funding nga moabot, no? It's not. Kining supplemental budget usahay magamit manguni, let's say in one project, in one service nga budget mahutdan or kulangon, then we can get some other funding from other sources to infuse sa mao nga dugangan ang mao nga project or program or service, no? Let's say 10 million dayon na implement na diyon murag kulangon mangita taglaing source atong idugang sa 10 million, let's say kinini ang health services dunay makulang, then kulangon na within the first quarter or the second quarter kay tungod sa siguro inflation or additional nga mga program nga idugang, so dito ta mangita og other sources atong idugang dito, then that's the function of the supplemental budget. Okay, thank you. Before sa impotana, happy viewing to Konsehal Paul Clark R. Gudmalin sa Barangay Miputak. Online siya karon og nag-view siya sa tong kapihan sa Dipolog. Paul Clark Gudmalin, thank you so much for viewing kapihan sa Dipolog. Yes, Pons, ay mo pagutana. Okay, Vice. Talking of supplemental budget, mura man good ding
based akong naobserbahan in the past years, nga murag na abusuhan ba. Tungod kay doon ay mga project nga gusto na yung i-crop up using the privilege of the supplemental budget. Nga dili na yun po mapahimuslan sa katawhan. Tungod kay doon ay availability of supplemental budget, ila din mo crop up this like idea nga matawning na among proyekto ha. Could we give the assurance to the Sanorteans may kalabutan sa atong lihok niya sa executive? Kana magkapasalig yuta no kay amo lang walaon ang unang-una bitaw sa katawhan, just like nga ang atong sangguniang panlalawigan, ang mga miyembro the same party sa atong gobernador no, but kami magkapasalig mi nga we will still do our function no, our job no, nga amo pong tanawon no. And in fact salamat tampod mi no kay ang atong gobernador, ang iyang gihimo karon is in his administration is kining consultative management no sa mga chief of office. In fact magpatawag og meeting, konsultahon including the legislative no. So mo na po na atong ika sulti nga di na po siguro na may tabo, although pareharag partido no, kay di man po ta maingon nga mo kuan lang no, di lang po nato tan-aw no, di lang po nato tun-an kay ang atong tumong tuyo para ramang gid gapon sa atong mga katawan. Okay, happy viewing and listening to the Pitan Movement o kang kasinako si Fe Santillana Angeles. Thank you so much. Okay, Pons, imong follow-up question. Okay, ako lang i-anticipate lang ko ng pinaka-abuse na term, railroading. Okay, sa atong proposed 2014 budget sa probinsya Vice, unsa gyud kanina na po na magid tanang basic services na nagahinan magyud, pero asa gyud ani ang mukaon og dakong pahat? Actually, in all budgets, ang dakong pahat is personal services. Sweldo gyud sa ato mga empleyado. Then kining uban sa infrastructure karon sa atong probinsya, I think murag dako ang proportion sa infrastructure because of the present no situation sa atong mga kalungsuran no, especially sa 3rd district and the 1st district no. Dayon ang atong agrikultura o ang atong health services no sa mga ospital. Gani ang atong sa Zamboanga del Norte Medical Center medyo gihimo man ning economic enterprise. Itong Friday nga among discussion na amo man ning naisgutan kining operations sa Zamboanga del Norte Medical Center no, na sa bagong budget karon sa 2014 medyo ni gamay-gamay ang subsidy nga atong ihatag from the general fund to the hospital, kay gi-encourage nato nga ipasaka ang atong local revenue within the hospital no. Kay umingon ta asa man tagikan, then here comes now the result of this PhilHealth program of our government no. Like for instance kining PhilHealth sa masa nga nang no balance billing, kay kini ang PhilHealth mobalik man po ni sa probinsya no. Ang PhilHealth contribution mobalik po sa probinsya no, kini na ang atong giingon nga capitation fund sa atong PhilHealth. So this will be one of the sources of revenue sa atong probinsya. That will be nga mo adto na sa kaban sa probinsya, then that will be the same funding nga magamit ra pud nato nga ipagpamalit
ug mga tambal. Sir, you made mention katong sa discussion niyo during the budget hearing katubang dili lang magsalig usara kabuk ang economic enterprise sa province. As much as possible dunay mo support ba nga economic enterprise like before nga natay income sa atong mga nurseries, sa atong fishery products, sa ato ang convention center na kuan man na siya, so walay income na swimming pool, doon natoy income sa ato ang mga equipment rentals, no? So along that line, sir, unsa man may mga corrective measures nga i-adapt sa inyong pamunuan para makadugang tag-income sa ato ang local sources? Primarily mo gini una nga gitutukan sa atong gobernador, no? When we assume office nga ang atong probinsya dunay kaugalingon nga resources like establishing economic enterprise, no? By like for instance kato imong isgutan, no, before kininiang sa agriculture, sa nursery naman tay income nga ma-derive, no, dayon kining sa mga rental, sa mga heavy equipment sa ato nga probinsya. Now sa akong pagtanaw, sa atong probinsya, the only service nga ilang gihimo nga economic enterprise kinira mga hospital, no? Kay muna nga we need to revisit all these things, no? Sa mga kinini ang mga services nga atong makuhaan og income sa atong probinsya. Just like the rental of the heavy equipment, no? Kay muna gitawag bitaw nila kining contract payment system, contract payment scheme nga dunay atong ordinansa may tungod sa atong rental, sa atong mga ekipo nga mosulod pod sa atong probinsya. Karon wala naman god, no? Nawa man, no? Wala man gi-income, no? Mo ni atong gi tanaw. Then by next year siguro this is the one of the bulk of the work of the Sanggunian to revisit the revenue ordinances of the province of Zamboanga del Norte. No, but rest assured, basig makaingon po dahil ng mga katawhan nga ug bagong kining administrasyon na mukuha na dayon o mga bagong nga mga taxes, no, dili ra gud, no, ang ato lang doon nalay scheme nga atong himuon, but definitely there will be a reappraisal of the real properties of the province of Zamboanga del Norte. Kay amo mangitanaw ni nga more than 7 years ang atong mga real property sa probinsya nga wala ma-reappraise, no? Kay sa balaod every 5 years every 5 years doon na reappraisal, no? Kay kini niagod pod makatabang magupuni sa atong panudlanan sa probinsya nga dili na ta magsalig kaayo og 100% sa atong internal revenue allotment or magsalig sa pag-utang o sa bangko, no? So, sir, pila man po increase ana sir sa real property taxes kay murag baguba atong naong ana sir. Kuan kanana ang nagulata sa proposal gikan sa atong provincial assessor's office, no? Kay they are the very office nga dunay gyoy dako nga kasayuran nini, but naman po ni kanana ang limit na under the law nga dili pug ka pasaka o pila ka Sir, ang province wala mo increase na sir, wala labot ang Dipolog City. Wala na. Salamat. Salamat. Naman may ukuan sa city. Salamat, It was sir. during my time nga nag-reappraise ang Dipolog. Didako sa mo. Salamat kay sir. Another thing. Another thing, sir, kanang Sanan Quarrel. Kay mo man tong Sanan Gravel ba? Sanan Quarrel. Imo man tong gi-emphasize nga. Tilaw dito na nga in the past, no, without naming names and without citing any situation nga doon ay gi-recycle nga mga delivery receipts nga kato kuan naman tato kanana ang income naman tato sa gobyerno. So karong panahon na sir
to correct these measures unsaon man nato na nga ma-implementar pag ay maka-focus makatutok pag ay aning niya nga ang income dili mapunta sa mga pribado nga bulsa. Mo na among gitan-aw no nga there should be the innovation of the scheme no nga gi-adapt no, and napasalig man po ang atong treasurer's office o ang atong local finance committee together with kini ang atong magdumala nini kini provincial environment management office kini PEMO nga himuon gyud ni nga kuan nga istrikto no, kay ang atong gobernador mo po ni gusto nga ugmay mo ato gyud ning himuon nga ang tanan nga makuha sa atong natural resources ato pong mapahimuslan pinaagi sa mga fees nga makulikta usab sa atong mga opisina. Kay kini pong tanan magamit man pod. Di lang po ko kasulti karon unsang mga innovations nga himuon, but definitely there will be no strict innovation on this nga masulod ang kwarta dito sa atong probinsya. How about in the mining sector, sir? Doon na ba mo I don't know, kaya pa man mo sa initial stage pa man yun, no? Kaya bago pa man mo sa pamunuan, doon na ba mo plano nga, doon na naman tayo provincial ordinance aning, ano, environment code o sa mining? O unsa kay inyong mga plano aning ni Apohor o mga preliminaries lang na to nga mga plano? Kining provincial ordinance na pamanis korte na pending pa man so di lang sa tamo comment ni no, but on other mining operations sa province nga ang franchise is from the national government, then magkualan ta ato lang tanaw kung say resulta kay there are mining companies now of the province nga mura og ma-expire ang ilang permit no, so we will wait whatever action nga mahimo ini makakuha pa sila og renewal, then definitely it will be consulted sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Anything you can add, Board Member Lee? Wala, kung ano ko, na-side comment lang ako din. Kaya nga itong mga mining companies na rin hata mag-royalties din sa itong probinsya. Ang problema na mo, nato karon labi na sa PIMO, na masubay na kining tawag mga small scale miners. Kaya nakita na itong mga small scale lang na ay bulldozer, na ay Yan sa Pulangko. may payloader. Sa Todas Pulangko? Nasa Milad. Milad, yeah. I don't know saan nga mina, pero ang bawa na chromite o bulawan mga gani. Napoy mga small scale chairman of the sa Committee Sibutan. on Small scale na bulldozer lagi Committee on gigamit. Environment. I-check na ko na nila. Ikaw may chairman ana sa environment. Alright, kuan man na. It's kami is more on sa legislative side namin. Mura na may mga inquire na. Pero ang pag-implementa na nagyod sa government agency nga concern. Daghan man ang mga agencies nga na DNR, na PIMO, na unsa pa na mga environmental nga mga opisina. Napagani mga NGOs nga naglantawan Kaya nakuan mo guna itong pag-meeting na to sa climate change ba to? Diha mga-date. Na inobserbahan ni Father Sayon? Mo to yung na mag-small scale nga na bulldozer o payloader. Pero subayon na, pero eventually ang province nangita-gitag paagi nga maka-increase ko sa atong revenue. Balik ko na to, itong gingon ba nga, please do not spend more than what you earn. Mara mo gina, usara po rin basic yun. So ang imong lifestyle ana ra na siya. Sir, ang kuan dakon og ang TVI. Kanunay ba kining dito man ang remittance ani sa national wealth. Dito man sa national no. Ang kuan ano sir, share of our wealth ani niya. At saban sakto ba ang remittances ani na punta ba gyud ang og how often og unsa kaduwa unsa ba kalangan nga mapahimuslan nato? Di ko kay ka sulti ana no, pero sa atong budget hearing nga gihimo doon na may collection report no, na may collection, but I do not know if mao ba gyud no. Di ko kay kasulti sa exact nga
share gyud nga atong regular nga madawat sa atong probinsya. But dunay collection, no, dunay nadawat ang atong probinsya. Okay, Aga, before you respect your elder, si Ponce una. Strike number 2. Okay. Ma-full face sa gini ron. Ako, bumaya lang siguro kong reaction. Kay, bahin na niyang mga sanan gravel quarrying. Doon na mga obserbasyon nga. Gihigpitan na to ang mga private investors o private entities. Pero, obvious po kaayo ang nakita nga doon ay mga political interference o political influence. Sa inyo ron. Sa present ron, administration. Will you do that? Actually, sa pagsugod sa new administration, gisuspend man itanan. Dan karon ginahinay na po niyo renewing mga applicants. But I think doon na strict nga screening may tungod din kay we do not ang atong gobernador dilipod ganahan ko din nga ang mga previous experiences may tabo na po, no? Okay, Edgar, pagkutanan nimo. Okay, last question ako ni. Balik sa budget, Vice Gov. Kaning sa karon nga budget para sa sunod nga sa hearing karon para sa budget next year, ang ato bang mga offices nag-increase pa sa ilang budget nga gipangayo gikan sa administrasyon? Decrease ba or ga-increase ba sa ilang? Increase. Almost all, no, sa mga offices sa mga budget sa mga offices na increase, no. Ngani ako lang atagan og example kining sa Buanga del Norte Medical Center. As of now, if I'm not wrong, ang budget for next year sa Zamboanga sa hospital lang is about 129 million plus compared to this year nga lower than that, no? Then aguban na-increase yun. Okay, sir, final question. Kay murag namo ni nagadala sa kuan. Yes. Final question and answer portion. Pila ang borrowings og loans sa provincial government as of today? Og unsa ang pagbayad ini og unsa kadako manggaling niya mabayaran ba kaniya now in your administration? As of 2013, no, sa record sa atong probinsya, dunay borrowings nga nakuha ang atong probinsya outstanding, which is about almost 500 million. From where? Ansa nga bangko, sir? Murag kining sa Veterans Bank. Philippine Veterans Bank. Kanang gilonan sa Capitol. Murag kana. 500 million. Out of the 731 million, murag ang nakuha is more than 400 plus, no? Almost 500. So mo na sa record karon nga among gitratar bitaw sa budget, this is the outstanding loan, no? Dahil doon na ni schedule of payment, no? Which mo na tanaw lagi sa bagong administrasyon nga medyo bugat, no? Bugat. Why? Because sa pagtanaw na sa kontrata, there are hidden charges nga butang sa maong loan which reach almost 10%. Dako gyud ba? So mo na nga naman na but na schedule but siguro do na ray I will not just preempt, no, the chief executive to divulge whatever plan nga magaan-ganan na po ang atong probinsya sa pagbayad kay di man ni makaingon nga ang utang sa una sa daan nga administrasyon di po na to pairan. Dapat Dili magyana, no, although this is ang utang was incurred in the previous administration, but it does not mean nga dili na po nato unuran or di nato sa gubangon, no, ang pagbayad, but only pangitaan siguro ng scheme nga medyo
magaan-gaan sa atong probinsya. So katong authority nga gipangayan ni governor ninyo just recently to buy out the loan from the Philippine Veterans Bank, is this one way of lightening the load of the provincial government? Oh, usag yun ni dit no kay imagine og dunay may tabo ni nga buyout, kini hidden charges nga almost 10%. Medyo mawala man ni kay doon na may uban nga mga financial institution nga medyo gaan-gaan usab og kondisyon sa law, no? Kay kung man guni makita sa on the face of the contract. No, mo na Okay, so muna ang contractor dai sir. So unsa man suspended ang contractor appeal sa project, or ang contractor gi-honor po ninyo gihapon appeal ang ilang serbisyo pero kuan lang kanang hold in abeyance? Kini karon is suspended for the meantime. Ang sa contract sa contractor is usa po na sa gi-evaluate po, gi-review, no, sa atong provincial government, no, especially so in kinibitang proportion sa iya na kolekta and in proportion to the accomplishment of the contractor. Okay, thank you so much. I hope nga murag na enlighten nato pag-ayo ang atong mga naminaw karon sa atong Kapihan sa Dipolog, ug ingon man sa ato ang viewers sa atong Kapihan sa Dipolog sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com, sa atong YouTube. Visit lang mo dito, lang mo i-click lang ninyo ang Kapihan sa Dipolog sa atong YouTube, kaya ron makita niyo tanang edisyon sa atong Kapihan sa Dipolog with the different guests that we have in the past and present, no? So thank you so much nga to kang Kiyalay Kalumanta, atong lain po natong fan sa Kapihan sa Dipolog, si Rocky Del Rosario, si Christian Ray J. Paunlog, no? So thank you so much. And then wala naman tayong panahon, mangayo na lang kita og panamilit parting statement gikan sa ato ang Vice Governor and Presiding Officer of Sangguniang Palaluwigan, Zamboanga del Norte, Attorney Senen Alves Angeles. Sir? Ako lang ipaabot ang atong pasalamat sa atong mga kinini ang dumala nining kapihan, no, kaya at least we have shared also some information nga atong ipaabot sa atong mga katawhan nga unsay gibuhat, unsay gihimo sa atong administrasyon sa probinsya, ilabi na may tungod nining pagpahat-pahat sa kwarta para sunod tuig, no. Ang amon lang panginaot nga kining bag-o nga nagdumala sa atong probinsya, hatagan usab og panahon, hatagan og suporta sa atong mga katawhan, hatagan og kooperasyon og pagtambayayong, no, sa atong mga gitinguha sa atong administrasyon sa probinsya, pinanguluhan sa atong gobernador, si Gobernador Roberto Uy, kay walaing tumungog tuyo ang atong probinsya, no, pinaagi sa atong gobernador sa paghatag gayud sa tibuok nga katawhan sa Zamboanga del Norte sa gikinahanglan nga mga kayuhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kalungsuran sa probinsya. Ug kini ato lang makabot kung kitang tanan magtambayayong, maghiusa, ano, kalimtan ang mga bikiring sa politika. Di na nato painaykan ang politika kay kung kini mo'y ipadayon, iyota mulambo, no? Kay dinana man yun ang eleksyon, doon na may mudaog, doon na may mapili. But let us also give a chance to the new administration to prove and implement the vision nga unsay atong himuon sa atong probinsya. Thank you so much, Vice Governor Senen Alves Angeles. Gikan sa panel, Paul James. Okay, daghang salamat sa inyong pakiguban for the past almost 2 hours sa itong programa ang Kapihan sa Dipolog. Katuloy si Sir Paul Clark, katong, I guess, yung daughter,
ang Miss Selka nga finalist alang sa atuang regional man to siya diri, di ba? So ang karong hapon siguro ang grand final sa Miss Selka Philippines skincare. Anak ni Paul Clark o nilalay. Okay, so Gudmalin. para sa inyong mga vote, pero open pa man siguro ang atuang murag apil sa vote line. So atong tabangan guys sa from Dipolog City nga ni-represent sa Zamboanga Peninsula alang sa mga competitions. Si Babos. Murag isa siguro. Karon ng adlaw ang grand finals sa skincare nga usa sa represent sa Zamboanga Peninsula gikan sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat. Okay, nakuslan nga apo ni Attorney Paul Gudmalin, anak ni Paul Clark Gudmalin, konsihal sa barangay Miputak. Edgar Saranda from the panel. Kaya salamat, dako kayo natong dumugdik nga niyan mga hibuwis na tos probinsya, atong Vice Gobernador, si Vice Gobernador, dili yung timbang ha, kung dili posisyon, no? Vice Gobernador sa Luigan, Zamboanga del Norte, ang si Vice Governor Attorney Sinino Angeles, presiding officer. Oh! La!